Hello everyone! I'm back and now our topic is a very interesting topic kasi tungkol siya sa aesthetic problem. Ito yung tinatawag natin mga acne scars. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng severe acne, nagkakaroon tayo ng mga peclat, no? In the form of yung mga tuldok-tuldok na malalalim. Meron naman din na malalapad na parang nakalindo yung balat, no? Yung tinatawag natin atrophic scar and rolling scar. Tapos yung box type scar na parang matigas yung edge at saka shape na parang box siya. Yung mga discoloration, yung mga post-acne erythema na tinatawag. Meron din tayong hypertrophic scarring after acne or keloidal acne na tinatawag. So, yung mga scar na to, ngayon ay pwede nang tanggalin, no? Pwede natin i-modify yung itsura ng isang tao na nagkaroon ng scar pagkatapos magkaroon ng severe acne. But of course, prevention is still better than doing all these procedures for your acne scars. Kasi ngayon, nowadays, mapiprevent natin yung acne permanently, no? So, lahat ng ito ay may solusyon. So, ang pinaka most common na nakikita ko na acne scar, yung tinatawag na ice pick, yung butas-butas, yung maliliit na bilog. Ayan yung ice pick scar. Ito yung ice pick scars. Yan. Yan. Okay? Yan, madali lang yan tanggalin. Ang ginagawa ko diyan kadalasan, pinapansin, ibig sabihin, tinatanggal ko siya talaga para hindi na siya makikita. So, just imagine, you can now remove that butas-butas na yun, ano? Ang ginagawa ko para maganda yung healing, naglalagay din ako ng tinatawag na exosomes, okay? Yung exosome kasi, ito yung bring about ng better healing, mas magandang healing, para pati yung discoloration, hindi nagkakaroon ng discoloration na prevent niya kasi nga, it heals the wound faster and much better. So, ang ginagawa ko, sugatan natin yung balat niya at pagkatapos, saka natin ilalagay yung exosomes. Tapos isa-isa ko ngayong punch yung malalim niyang scar para totally natanggal na siya. And then again, after that, I again apply exosome. So I do that for several times or several sessions. Ganun din basically ang process na ginagawa ko. Kasi mas, for me, it's faster and easier to do at hindi mo na kailangan masyadong ulit-ulitin pa. Unlike pag laser, kapag ganitong kulay, yung kaninang pinakita ko, pag ganitong kulay, ili-laser mo, ay baka umitim lahat yung mukha ng pasyente, no, kapag katapos ng laser. Kaya laser is not very good for pigmented individuals, yung mga morena na kagaya ng mga Pilipino at yung mga black, no, people. Sa ibang lahi, kunyari ba puti ka at ikaw ay ayaw mo ng mga may tahi-tahi, pwede tayo mag-laser. Yun, pag maputi ka kasi, magiging faster yung kanyang improvement and at the same time, hindi siya mag-develop masyado ng pigmentation. Pero may tinatawag na post-laser erythema. Yun, medyo matagal din matanggal yun. Kaya we cannot promise the people or the patients na mawawala agad na parang magic. Hindi ganun. There is such thing as a waiting time. Ito naman yung tinatawag na rolling scar, kung saan medyo uka siya pero yung edges niya ay smooth. Yan naman, pwede rin natin yan gawin yung kagaya ng una kong sinabi na ice pick scars. Pwede rin tayo mag-subcision dito. Ibig sabihin, yung scar, hihiwain mo sa ilalim yung, kasi kapag may ganyang scar, bali ito yung skin mo, tapos meron ditong fibrosis. Kaya hinihila ngayon ng fibrosis na yun, yung skin, kaya lumalalim. So, pwede natin gawin doon subcision. Tatanggalin mo yung mga ilalim na mga tissues na humihila pababa doon sa balat, at pagkatapos pwede mo silang lagyan ng filler, pwede mo pang dagdagan ng ibang treatment like exosome again, and then you can improve the scar by doing these procedures. Tapos meron naman tayong tinatawag na platelet-rich plasma, yung mga injectable fillers, na yung kapag may maraming scar na gusto mo mabilisan lang dahil may pupuntahan ka, then you can inject some filler underneath it. Kaya lang, yung fillers kasi temporary lang ito, kaya maaring bumalik uli yung mga scar na to. Ang pinakamaganda, subcision and then fillers, no? Para maging more or less permanente. Kasi yung filler, magtatagal ng kaunti dun sa ilalim ng balat, kaya hindi magdudugtong agad yung mga fibrosis dun sa balat na nasa surface. Kaya most likely magiging permanent yung effect ng procedure na to. Sa mga keloid naman, ang ginagawa ko, syempre nag-intralesional corticosteroid injection ako, may vascular laser, meron tayong laser resurfacing, cryotherapy, miquimod cream, pwede rin nating subukan doon sa mga yun, no? Sinasabi ko, hypertrophic scar, parang keloid kasi to. Yung hypertrophic scar,
ito ay umuumbok na scar, doon lang kung saan nagkaroon ng pimple, kung saan nagkaroon ng injury. Yun ang hypertrophic scar. Ang keloid, it extends beyond the site of injury. So, mas lumalapad yung keloid, mas tumitigas, mas lumalaki. Pwede nating bigyan ng mga intralesional corticosteroid injections, vascular laser, intralesional 5-FU, yung 5-fluorouracil, laser resurfacing, cryotherapy, and imiquimod cream. Yan yung mga latest ngayon. May tinatawag tayo ng post-acne erythema, yung namumula, yung pinagalingan ng acne, namumula sila after gumaling. Meron na tayo ngayong pwedeng gawin doon, may pinapapahid na tayong cream, may ini-inject din tayo na sa aming dermatologist lang pwede makuha kasi kami lang yung knowledgeable dun sa ganung procedure. So, by the way, before you can treat the acne scars, you have to make sure that the pimple is no longer active. Kasi kung active pa yung pimple, uulit na naman yung pimple doon, mag-scar na naman. Kaya you have to control the pimple first, make sure that it is not active or it is no longer active before you can treat all the scars that you want to treat, no? Yan. So, marami ng possible treatment for scars ngayon na very effective, very fast outcome na makikita mo na maganda agad, at saka hindi na masyadong mahal din, no? Although syempre mas mahal siya kumpara sa mga ordinary procedures na ginagawa natin, pero considering the fact naman na mag-improve yung mukha mo after so many years of scarring on your face, no, na parang forever and ever na, considering that na mawawala ito at karamihan mag-improve, hindi naman totally 100% mawawala, pero mag-improve ng malaki, then it is worth it, no? Kasi minsan mo lang naman siya gagawin. At kung kayo po ay may mga additional pang katanungan tungkol sa acne at acne scars, just give me a call with my numbers. Muli po, ako po si Dr. Grace Carol Beltran, ang inyong dermatologist, dermatologic surgeon, genetologist, and aesthetic surgeon. Like, follow, and share my account.